Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Iloilo City isinailalim sa state of calamity. Pinsala sa agrikultura umabot na sa 1 bilyong piso. Mid-year bonus ng mga kawani ng pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. PBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo sa susunod na taon. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na linggo. Kauna-unahang professional pool league sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, bunsod ng patuloy na epekto ng El Nino phenomenon sa bansa, isinailalim na sa state of calamity ang Iloilo City nitong Martes. Ang desisyon ay matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ang resolusyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Base sa report ng PDRRMC, nasa 11 bayan at component city ang nagpahayag ng state of calamity sa lalawigan at ito ay ang mga bayan ng Sara, Estancia, Bingawan, Balasan, Dingle, Lemery, San Dionisio, Banate, Barotac Viejo, Ahoy, Mina at Pasig City. Nasa tinatayang 1 bilyong pisong halaga ang pinsala sa sektor ng agrikultura, partikular sa palay, mais, high-value crops at livestock and poultry na mga produkto. Kaugnay pang balita, nanawagan si Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga mambabatas na suportahan ang pagpapalawig sa pondo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Layo ng RCEF na madagdagan ang pondo mula sa pamahalaan upang mapataas ang kalidad ng pamumuhay ng mga magsasaka na siyang kaakibat ng Rice Tariffication Law kung saan kasalukuyang dinidinig ang amendasyon sa mga patakarang nasa ilalim nito. Base sa kalihim, ang RCEF ay isang dynamic economic strategy na magbibigay oportunidad sa pamahalaan na makalikom ng kinakailangang buwis mula sa mga imported na bigas upang mapainam ang pamumuhay at kita ng mga magsasaka. Balitang pangkalusugan, nitong kamakailan lang ay idineklara na ng Department of Health o DOH bilang malaria-free ang lalawigan ng Isabela sa Cagayan Valley. Ayon sa pahayag ng DOH, walang naitala na anumang indigenous cases ng malaria sa Isabela mula noong taong 2014 hanggang kasalukuyan. Ayon kay Cagayan Valley Center for Health Development o CVC-HD Regional Director Dr. Razel Nika Hao, ang tagumpay na ito ay tanda ng dedikasyon ng mga healthcare workers, mga opisyal ng gobyerno at mga pinuno ng komunidad. Pinuri naman ni DOH Undersecretary for Public Health Services Cluster Glenn Matthew Bagaw ang pagsisikap ng Ilagan City at hinikayat ang lahat na patuloy na makamit ang estado ng lugar. Samantala, bukod sa pagkilala ay binigyan naman ng DOH ang lalawigan ng 1 milyong pisong cash incentive na magagamit nito para mapanatili ang malaria-free status sa Isabela. Magandang balita, matatanggap na ng mga piling kawani ng pamahalaan ang kanilang mid-year bonus simula ngayong araw, ika-15 ng Mayo. Ang mid-year bonus ay katumbas ng 1 buwang sweldo ng mga piling opisyal ayon sa partikular na mga kwalifikasyon tulad ng panahon ng pagtatrabaho, satisfactory rating at iba pa. Nagpaalala naman si Budget Secretary Amina Pangandaman sa lahat ng ahensya ng gobyerno agarang ipagkaloob sa mga empleyado at opisyal nito ang nasabing bonus. Sa
Sa ating ulat panahon, maaaring magdulot ng epekto ang shear line sa Northern Luzon habang easterlies naman ang nananaig sa ilang bahagi ng bansa. Partikular na makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora na dulot ng shear line. Samantala, bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DICT tinitiyak na may sapat na panahon pa para maipatupad ang online voting. BI pinatawa ng deportasyon ng 165 Chinese nationals. PBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madaliin ang pagtugon sa backlogs ng mga driver's license at plaka. Pagtitiyak naman ng LTO, sapat ang supply ng driver's license card para sa demand hanggang sa pagtatapos ng taon. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Zero backlog sa driver's license at plaka sa Hulyo sa susunod na taon. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang target ng pamahalaan ukol sa mga nakabinbing mga lisensya at plaka. Sinabi niya ito sa isang press briefing sa Malacanang kahapon, 14 ng Mayo. Kaya naman ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging strikto ang Land Transportation Office o LTO sa pagsubaybay sa pagtapos ng mga nasabing backlogs. Binanggit ng Pangulo na nananatili pa rin ang backlog sa plaka ng motorsiklo mula sa nakaraang administrasyon sa 11.4 million. Ayon naman kay Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, 1 milyon na ang nagawa ng ahensya kaugnay ng binanggit ng Pangulo. Dagdag pa ni Mendoza, mas pinalakas ng ahensya ang kapasidad ng kanilang makinarya para dito. Kaya umanong makagawa ng 48,000 plates kada araw ang kanilang 8 manual machine at 2 robotic machine. Pagtitiyak pa ng LTO, kumpiyansa itong maisakatuparan ang zero backlog sa Hulyo sa susunod na taon sa pamamagitan ng paghigpit sa mga dealers ng sasakyan na sumunod sa 11-day release period ng mga plaka. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang halalan, sinisiguro ng Department of Information and Communications Technology o DICT na may panahon pa para ipatupad ang internet voting system para sa darating na halalan sa susunod na taon. Ayon kay DICT Assistant Secretary and Spokesperson Renato Aboy Paraiso, bagamat matatagalan bago makamit ang expectation sa sistema, sisikapin ng ahensya na tagumpay na maisakatuparan ito bago ang naturang botohan. Hinahangad rin ng ahensya ang kampanya na maipaalam sa mga botante ang tamang proseso ng pagboto pagdating sa makabagong system. Ang internet voting ay ang pagpaparehistro ng mga botante at paraan ng pagboto para sa mga overseas Filipinos gamit ang teknolohiya. Huwag papaloko dahil fake news kung tawagin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat na impormasyon ukol sa tulong pinansyal para sa mga estudyanteng magtatapos ngayong taon. Yan ang ating kumpirmahin mula kay Daniza Lopez. Inabisuhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko ukol sa kumakalat na impormasyon na mayroong ayuda para sa mga magtatapos na estudyante ngayong taon.
Kinumpirma ng DSWD na walang katotohanan ang kumakalat na mga post sa social media kung saan makakatanggap umano ng 5,000 piso ang mga estudyante. Nakasaad din sa nasabing post ang pagpapalista sa isang link na nakalagay dito kung saan ginamit din ang larawan at logo ng kagawaran. Pagpapaliwanag naman ng DSWD, walang kawani nito ang manghihingi ng personal na impormasyon ng mga benepisyaryo dahil hindi ito naaayon sa Data Privacy Act of 2012. Kung kaya't hinikayat nito ang publiko na tanging sa mga opisyal na social media account lamang nito sumabaybay para hindi maging biktima ng fake news. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nangako si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa ngalan ng Pilipinas sa United Nations Security Council na manilbihang magpatupad ng payapa at katiwa-tiwalang pandaigdigang kautusan. Alamin natin ang dahilan mula kay Jade Buhoy. Nangako si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa United Nations Security Council o UNSC na maninilbihan itong magpapatupad ng payapa at tapat na pangdaigdigang kautusan para sa pagsugpo ng krimen. Ayon kay Abalos, tungkulin niyang magpatupad nito upang mas mapalago ang hangarin ng bawat mamamayang magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Kabilang din dito ang pagsugpo ng terorismo, diskriminasyon, pati na rin ang trafficking sa mga tao. Kasama rin sa kanyang naisolusyonan ay ang issue ukol sa transnational crimes, korupsyon at iba pang mga krimen. Dagdag pa niya, hangarin ng bansang mapagtibay ang sistema ng batas upang masugpo ang mga krimen, makapagpatupad ng kapayapaan at pangdaigdigang pagkakabuklod gawa ng mga batas na ipinapatupad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Mahigit 700 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs kahapon mula Singapore. Ayon sa BOC, base sa label ng mga pakete, maaaring mula ito sa bansang China. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakumpiska ng Bureau of Customs kahapon ang tinatayang 791 million pesos na halaga ng smuggled na mga sigarilyo at vape products. Nitong linggo, May 11 pa umano dumating ang mga kargamento sa bansa na nasa 348 container van mula Singapore. Laman nito ang iba't ibang brands ng mahigit 4,000 master cases ng sigarilyo. Kasama rin dito ang mahigit 1,000 master cases ng heat sticks na ginagamit sa mga e-cigarettes. Wala pang kaukulang inventaryo sa vape products, ngunit ang isa umano sa 3 container van ay puno ng mga ito. Bago pa man umano ito dumating sa bansa, nakatanggap na ng impormasyon ng BOC na iligal na ipinuslit ang mga kargamento at walang kaukulang permit mula sa National Tobacco Administration. Upon checking po sa Tobacco Administration, hindi nga po ito authorized na mag-import. Kaya doon pa lang ho sa prior to importation ho, meron na po kasi dapat tayong nire-require na permits na bago pa ho dumating ang shipment na ito, dapat meron na ho silang hawak-hawak na import permit na tinatawag. Bukod dito, ayon sa fiscal examination ng BOC, misdeclared ang mga kargamento at walang nakaimprentang mga graphic health warning sa mga pakete nito. Ayon sa BOC, malaki ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa ganitong mga insidente ng smuggling. Hindi lang yung kita ng gobyerno but yung safety ng mga tao yung pinoprotektahan ng BOC. Kasi these are unregulated products. So it does not conform with the safety standards na nire-require natin and it did not pass through the National Tobacco Administration. Ayon sa BOC, ang consignee ng mga kargamento ay ang Burias Junk Consumer Goods Trading. Maharap ang nasabing consignee sa ihahaing warrant of seizure at detention ng BOC dahil sa paglabag sa Republic Act 10833, Republic Act 11900 at Republic Act 10643, kasama din ang isang resolusyon mula sa National Tobacco Administration.
Pagtitiyak naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, nakatuon ang ahensya sa pagtataguyod ng mga regulasyon at pagprotekta sa mga consumer laban sa mga iligal na vape at tobacco products. Ito umano ay bilang direktiba rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kampanya laban sa smuggling sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita, nasa kabuuang 165 Chinese na dayuhan ang pinatawa ng Bureau of Immigration ng deportasyon. Ang dahilan alamin mula kay Jade Buhoy. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, ang 165 Chinese national ay napatawan ng deportasyon. Ayon sa Bureau of Immigration, ang mga dayuhang ito ay kabilang sa mga arestadong individual na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Bambang Tarlac noong Marso. Base sa investigasyon ng PAOCC, ang mga dayuhan ay sangkot rin sa mga gawaing iligal gaya ng scam. Kabilang din sa kanilang nilabag ay ang hindi pagpresenta ng travel documents, overstaying at iba pang mga paglabag ng batas. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco, bagamat napatawan ng deportasyon ang mga nasabing Chinese national, may 2,000 dito na kinakailangang humarap sa kasong ipinataw sa loob ng bansa. Sa kasalukuyan, itinungo na ang mga deportee sa Pudong, China, habang ang pagkakakilanlan ng mga ito ay hindi napapahintulutan pang makabalik muli sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isang pagdinig sa Senado ukol sa estado ng mga international at domestic airports sa bansa, binigyang diin ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang pangangailangan na magpatupad ng upgrades sa mga paliparan sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Frasco, kailangang paigtingin ang mga serbisyo at pasilidad sa pagbuo ng mga secondary gateway gaya ng Cebu, Davao, Iloilo at iba pang lugar na may potensyal na maging international gateway upang higit pang mapalakas ang industriya ng turismo ng bansa. Isinaad din niya na ang DOT at ang Department of Transportation o DOTR ay nakagawa na ng mga positibong pag-unlad tulad ng pagsasaayos ng mga terminal amenities at paglulunsad ng isang layover program. Gayunpaman, upang mas mapabuti ang kahusayan sa mga operasyon, kinakailangan pa rin umano ang upgrade na ito. Ideklara ng 48-year-old 5-star hotel na Sofitel Philippine Plaza ang pagtigil ng operasyon nito sa darating na ikaunang araw ng Hulyo dahil sa umano'y safety reasons, ay inihayag ng Department of Tourism o DOT na ang pagsasara nito ay magiging isang malaking kawalan sa sektor ng turismo ng bansa. Sinabi ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco sa ginanap na pagpupulong kasama ng mga opisyal ng Sofitel na nadismaya ang kagawaran ng una nitong marinig ang anunsyo, ngunit nagpaabot pa rin ito ng suporta sa likod ng desisyon na unahin ang kaligtasan ng mga empleyado at bisita ng nasabing hotel. Dagdag pa niya, nakikita ng DOT ang pagsasara bilang isang malaking kawalan hindi lang sa industriya ng turismo, kundi pati na rin sa mga empleyado at stakeholder nito. Samantala ay nakahandaan niya ang ahensya na magbigay ng tulong sa pamamagitan ng job fairs na gaganapin para sa mga apektadong empleyado. Susunod sa News Force. PNP-ACG ibinahagi ang pagbaba sa kaso ng cybercrime. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na linggo. MMDA at GSIS balak magtayo ng transport hub sa Quezon City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.
Magsasara ang kahabaan ng Rojas Boulevard sa mga motorista tuwing Linggo ng umaga simula ika-26 ng Mayo. Ito ay alinsunod sa nilagdaang ordinansa bilang 9074 ni Manila Mayor Honey Lacuna kung saan bibigyang daan ng mga pamilya na nais mag-ehersisyo at maisulong ang turismo sa pagpasyal sa Manila Bay. Mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga tuwing Linggo, ang Rojas Boulevard mula Padre Burgos Avenue malapit sa Rizal Park hanggang Quirino Avenue ay magiging eksklusibo lamang para sa mga nais maglakad, tumakbo at magbisikleta mula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga. Epektibo ang car-free Sunday sa Rojas Boulevard hanggang katapusan ng Hunyo. Bilang bahagi ng Philippine Development Plan 2023 to 2028 ay patuloy na binibigyang prioridad ng Department of Transportation o DOTR ang active transportation sa bansa. Pagpapaliwanag na DOTR, Assistant Secretary Leonel De Velez, layunin nito na tugunan ng climate change at bigyan ng ibang alternatibong transportasyon ang mga commuters. Ang alternatibong paraan ng transportasyon ay kinabibilangan ng paglalakad, paggamit ng mga bisikleta, e-scooters, e-bikes at iba pang non-motorized vehicle. Nakitaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ng pagbaba sa kaso ng mga cybercrime ngayong taon. Ang buong detalye alamin mula kay Daniza Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang kaso ng cybercrime sa Pilipinas ngayong taon. Ito'y matapos ibahagi ng ahensya ang datos na nakalap nito mula noong unang araw ng 2024 hanggang ika-9 ng Mayo. Pagbabahagi ni Acting ACG Director Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, 29.9% ang ibinaba kung saan nasa 6,151 na lamang ang naitala ngayong taon, kumpara noong nakarang taon na mayroong 8,775 na kaso. Ang kaso na nakitaan ng lubos na pagbaba ay ang online selling scam, investment scam at phishing scam. Bagamat nakitaan ito ng progreso ay siniguro naman ng PNP-ACG na patuloy nitong paiigtingin ang mga cybersecurity measures para tugunan ang mga digital threat na kinakaharap ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nagpulong ang MMDA at GSIS para sa planong pagpapatayo ng isang transport hub sa bakanteng lote ng Government Insurance System sa lungsod ng Quezon. Tunghaya ng kabuuang detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong Martes, nagpulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Government Service Insurance System o GSIS para sa planong pagpapatayo ng isang integrated terminal sa bakanteng lote ng Government Insurance System sa Quezon City. Kasabay nito ay nagsagawa rin ang dalawang ahensya ng ocular inspection na pinangunahan ni na MMDA Acting Chairman Attorney Romando Don Artes kasama ang mga opisyal ng GSIS at ilang mga city bus operators sa vacant property ng GSIS sa Quezon City Circle. Ang planong integrated terminal ay target gawing transport hub at parking area na makakatulong sa mga biyahero at motorista. Dahil dito, sinabi ni Artes na sa ilang mga araw o linggo ay magpapatawag siya ng coordination meeting kasama ang Department of Transportation at QCLGU upang talakayin at ipresenta ang inilatag na conceptual design at plano ukol sa terminal. Bukod dito ay pag-aaralan din anya ng MMDA at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga ruta na gagamitin para sa inaasahang proyekto bilang bahagi ng Traffic and Development Plan ng ahensya. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Alinsunod sa layuning maiangat ang billiards sa Pilipinas, magsasagawa ng Professional Pool League sa bansa sa darating na buwan ng Agosto. May ulat si Princess Castro. Sa larong pampalakasan sa darating na buwan ng Agosto, balak ilunsad ng Philippine Billiards ang kauna-unahang Professional Pool League sa Pilipinas. Ang anunsyo ay isinagawa nitong Martes sa pangunguna ni Sharks Billiard Association Chief Executive Officer at Founder Hadley Mariano, Chief Operating Officer Mark Orendain at Commissioner Chino Trinidad sa forum ng Philippine Sports Writers Association sa Rizal Memorial Sports Complex. Layunin nitong maiangat ang larangan ng billiards sa Pilipinas. Ilan sa mga pinakamahuhusay na manlalaro at sumisikat na bituin ng sport ang bubuo sa komposisyon ng mga pioneering team. Ang patimpalak ay pangungunahan ng mga mahuhusay na pool players mula sa isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang ika-4 na koponan ay nakalaan para sa tinutukoy ni Trinidad bilang epicenter of billiards sa bansa. Pinag-uusapan pa kung alin sa dalawa. Pampanga ang lugar ng billiard legend na si Efren Bata Reyes o National Capital Region ang ituturing na ika-4 na rehiyon sa kompetisyon. Sa kabilang banda, isang draft pool ang gaganapin bago ang pagbubukas ng kompetisyon. Ang lahat ng mga manlalaro ay magkakaroon ng kani-kanilang sweldo at kontrata at sasailalim sa profesional na pagsasanay. Para sa unang kaganapan, 5 manlalaro ang bubuo sa bawat koponan at ito ay patuloy na madadagdagan ng 6 hanggang 8 sa mga susunod na season. Ang format ng torneo ay magkakaroon ng 2 koponan na maghaharap sa isa't isa sa loob ng 1 linggo, kabilang dito ang kompetisyon sa singles, doubles at 5-on-5 na may kaukulang point system. Samantala para sa unang season ng game, ito ay tatagal ng 3 buwan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Iloilo City isinailalim sa state of calamity. Pinsala sa agrikultura umabot na sa 1 bilyong piso. Mid-year bonus ng mga kawani ng pamahalaan matatanggap na simula ngayong araw. PBBM tiniyak na wala ng backlog sa driver's license at plaka sa darating na Hulyo sa susunod na taon. DOT inahayag ang pagsasara ng Sofitel bilang malaking kawalan sa sektor ng turismo sa bansa. Car-free Sunday sa Rojas Boulevard ipatutupad sa susunod na linggo. Kauna-unahang Professional Pool League sa Pilipinas target ilunsad sa buwan ng Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.